5 araw matapos ang naitalang lava flow collapse na sinabayan ng strombolian activity at sunod-sunod na pagbuga ng uson, makapal pa rin ang abo sa mga lugar na binagsakan ng abo noong Mayo 2. Sa Kamalig Albay, naabutan ng news team ang residenteng si Fred na naglilinis ng mga naipong apo sa harap ng kanyang bahay. Gumawa siya ng kanyang sariling pala upang linisin ang mga abo dahil naninikip na daw ang kanyang dibdib tuwing lumalabas ng bahay. Ano ko mga pamangkin ko dyan natin magkaroon luwas. Kaya ko bagay nga rin makulugod ng lalamunan ko. Kaya siguro na kapigilita na. Sabi niya, nakararanas na siya ng pananakit ng lalamunan dahil sa abo. Ilan pa sa mga residente ang nakararanas na rin ng kaparehong sintomas. Mayroon po yung sa lalamunan may Makate pero iniinuman na lang po ng cetirizine para po kahit po paano po, may ibsa naman po yung nararamdaman po namin. Maliit po, ang dami pa rin na abo. So, ano yung nararamdaman nyo sa kalusugan? Parang yung parang nanghihina ka, tapos minsan masakit ang ulo, may lagnat ka na. Kami naman, hindi naman namin pinapahinga yung nararamdaman namin. Yung maglakad-lakad ka lang para hindi naman masyado lumala yung nararamdaman namin. Humihingi na ng agarang tulong ang Barangay Suwa para sa mas malawakang clearing operations, lalo na sa mga kalsada. Hindi pa rin po. Kasi hanggang hindi po nagkakaroon hindi po nakiklear yung kalsada, talagang treat pa po yan talaga sa kalusugan ng mga tao. And aside from sa kalusugan, medyo delikado po yan sa mga motorista. Ayon naman sa lokal na pamahalaan ng Kamalig, ilang araw pa bago ganap na matanggal ang mga abo sa mga kalsada. Hindi talaga mapagsabay-sabay kasi problema na sa tubig. Kasi yung kinukuha na namin ng tubig, nagre-reklamo na din yung mga consumer. Kaya nag-identify na kami ng ibang area na mapagkukunan ng tubig na para lang i-flushing. Samantala, nagtungong alkalde sa Tagaytay Evacuation Center upang kausapin ang mga residenteng lumilikas mula sa Barangay Anuling na bumabalik sa kanilang bahay sa loob ng permanent danger zone. Ito ay upang pakainin ang kanilang mga alagang hayop. Dito, kinukonsulta namin yung mga taga-Anuling kasi yung iba talagang bumabalik. Na-explain ko sa kanila kung gusto nila matulad doon sa Kalabaw. Ayaw natin mangyari yun. Kaya kinakausap namin sila anong mga kailangan. Anong rason ba't sila bumabalik? One reason nila, sabi nila, yung mga livestock nila. Ngunit ayon sa isang residente, mas ligtas umano ang kanilang alaga sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Kung sabi niya, ibaba daw sa mga baka, problema lalo lugod po. Magkagurutong po yan. Mas masit na po lumasamo. Kung ibaba, arali lalo yan sa makbas. Ayon sa talaan ng MDRMO Kamalig, halos 500 magsasaka mula sa 16 na barangay ang apektado ng ashfall. Samantala, araw-araw iniikot ng Quick Response Team ng PHIVOLCS ang 3 galis ng Bulkang Mayon para sukatin kung gaano kalayo ang inabot ng lava flow at pyroclastic density current. Enero, nang simulan ito bilang bahagi ng pag-aaral sa aktibidad ng bulkan para makatulong sakaling magkaroon ng banta ng lahar kapag masama ang panahon. Nitong Mayo 5, nakasama ang news team sa pag-iikot sa mga galing ng Miisi, Bunga at Basud. Sa Binaan Channel na bahagi ng Miisi Gali, nakita na umabante ang uson. Bumuhos ang malakas na ulan kaya napilitang umalis ang grupo dahil hindi nakita ang mayon. Nang lumipat sa Mabignit Channel, biglang nagkaroon ng pyroclastic density current to Uson papunta sa Miisi Gali na unang napuntahan ng news team. Patuloy namang nagpapaalala ang PHIVOLCS na bawal ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone dahil ito sa posibleng pagsabog, pagdaloy ng lava at pyroclastic density current lalo na sa 3 galis na kanilang binabantayan araw-araw. Hana Boragay, Bicol.ph